nag-work sa labas. Walang sa GBD nun. Ako pakikinggan ko. Ganun niya ginawa. Okay, problem, in-exaggerate niya. Tapos yung body, kwinento niya ng maganda. Editing yung video maganda. Tapos inend niya ng magandang motivation. Ginaya ko. Masama bang manggaya? Masama bang opya? Hindi. O saan ako dinala? Masikat pa nga ako doon sa kinopyahan ko ngayon eh. Ano punto ko? Tama? Simple lang. Kung ano yung nag-work sa mundo, huwag mo nang baguhin. Sabi ng iba, hindi, Boss Adrian, ginaya mo lang yung podcast mo kila Louis House, kila gano'n. Ano naman? Inaamin ko naman. O kaya tanong, pag in-upload mo, walang nanood, disappointed ka, hindi? Disappointed ka. Disappointed ka dyan. Bakit? Pinerfect mo yun eh. Hindi, upload ka lang ng upload. Rat-ratin mo ng konti, araw-araw. Yes. Kung ano-ano yung mga title na ginawa ko. Tama. Kung ano-ano, sino dito matagal mo ng follower, taas ang kamay. Kung napapanood nyo, ano mga title ko dati? Mayabang, yumaman. Tama? Dating katulong, yumaman. Hindi pa exaggerated yun. Hindi ako mag-title. OFW yung hirap, parang gano'n. Or OFW yung namulubi, yumaman. Lubog sa utang, yumaman. I have to exaggerate. Kailangan mapansin ako eh. Okay. User-generated contents. Okay. User-generated contents, ibig sabihin feedback. Madramang music works. Madramang sound effects works. Tandaan niyo yan. Your goal as a content creator is letter E. To invoke what? Everybody, pakibasa! To invoke emotions. Yan ang gusto mong palabasin habang nanonood sila ng video. Yung tipong naiiyak sila, natatawa sila, namomotivate sila, na-inspire sila. Your first 2 seconds, kailangan kaya niyang mag-invoke ng certain feelings and emotions para mapahinto siya at ituloy niyang panoorin yung video mo. 2 seconds is your room. 2 segundo. So kung hindi ka magpapapansin sa loob ng 2 segundo, kung hindi powerful yung statement mo, kung hindi impactful yung sinasabi mo or yung framing mo, because there are several hooks. There is what we call verbal hook and there's what we call visual hook. Right? Yung visual hook is yung hindi mo na po pwedeng ibabayan. Diba? Alam nyo ba natin may dating basurero na yumaman? Ngayon, ipapakita ko sa inyo at ipapakilala ko sa inyo ang dating basurerong yumaman. Tapos si basurero, yung GC nyo. Dati lang akong ganito, sa pagbebenta ng mga produkto. Huwag kayo magbebenta. Nagbenta lang ako ng ganito, napumpisa ako sa 2,000. Ngayon, ito na, may bahay na ako, may ganito na ako, may ganito. Kung halimbawa gusto nyo vlog, hindi talking head na. Kasi, ito tandaan ninyo sa talking head medyo gas-gas na. Ang dami lang nagpa-podcast, ang dami lang nag-i-interview, ang dami na nagsasalita sa camera, masyado lang marami ang opinion ng tao. Mahirap na sumikat. What's best? Yung kagaya ng nauuso ngayon sa Amerika, gawa ka ng mga straight something, interview. Tama? Yung School of Hard Knocks, ginaya ni School of Discarte, kita nyo nag-work? Yes. Right? Something like that. Ang dami ninyo eh. Ang dami sa inyong may kotse, pwede nyo gamitin yun. Ang dami sa inyong kumikita ng malaki. But don't sell. Yun lang ang difference. Hindi kasi ginawa ko tong front row seat ka na. Alam mo nila networking, recruit ako na ito, kinukumbinsi ako na itong animal na to eh. Tama mali? Sa product naman, pagka gumawa ka, exaggerate kasi pag nag-ads ka, ang daming restriction sa produkto ninyo, yun totoo. Bawal ang pampaputi, bawal ang pampapayat. Minsan gusto kong tanongin kay Meta, ano yung pwede? Pampataba, pampaitim. Hindi ko maintindihan din eh. Kaya nga ako hindi na ako nag-ads. Alam mo, I've tried it.
Pero tinatalo ko yung may ads eh. Nagtitrending ako ng kusa eh. Bakit? I know how to do content. And imagine kung i-ads ko pa yan. Lalo nang mas malakas. Kaya nga nagdala ako dito ng expert sa ads. Palakpakan nyo naman si Boss Lean. Business owner niya. Emotion. Right? Kailangan mag-acting lesson kayo mamaya. Tama? Ang dami ninyo. Gawin yung advantage, yung mga upline ninyo. Be visible. Everybody say, be visible. Be visible. Ang problema kasi, paano ka makaka-create ng visibility? Analysis paralysis ka. Paano ka makaka-create ng visibility? Nag-try na sumubo. Mamaya, ayaw mo na. Nag-try ka hindi maganda. Huwag mong pilitin gumanda ang video mo. Ang importante, mag-upload ka na mag-upload. Kasi doon na lang mamamaster yan. Yung iba kasi unang video pa lang gusto, perfect ang walang iya. Tama mali. Unang video o ngayon tanong, pag in-upload mo, walang nanood, disappointed ka hindi? Disappointed ka. Disappointed ka dyan. Bakit? Pinerfect mo yun eh. Hindi, upload ka lang ng upload. Rat-ratin mo ng konti. Araw-araw. Araw-araw may tatama-tatama dyan. Makinig kayo dito. This is the reality. Sa content creation, gamitan. Everybody say gamitan. Gamitan. Kailangan gamitin mo, mga kasama mo rito, itulungan mo, gawa tayo ng content. Teamwork. It's all about teamwork. Lucky for me, I have the best team ever in terms of content creation. Because nagtayo po ako ng kumpanya na ito talaga yung mastery natin. Si Alden at si Wendy. Wendy is the president of RDR Business Solutions Incorporated. Ng kumpanya namin ngayon. And she's a former employee. Kasama ko siya since day one. Si Alden ngayon, he owns his own campaign. He's also my employee. Now, we have the best team ever. Kasi nung walang nanonood, lahat kami positive. Lahat kami excited. May manonood din. May makakakita rin yan. Lo and behold, dumami ng dumami ng dumami ng dumami. Hanggang sikat-sikat na ho ako. Hindi ko sa pinagmamalaki, pinagyayabang ko lang. Tama? Paano nangyari yun? Alam niyo, ang dami nung nag-uumpisa ako. Ang dami kong basher. Sino yung mga ginagawa nito sa buhay niya? Ba't nagkaganito to? Siguro naghihirap na. Ang mga chismosong animal, ayun, hanggang ngayon, nagtataka pa rin. Ngayon naman ang problema, tanong niyo kung ano? Bakit biglang yumaman? Biglang daw akong yumaman, pero nung nanonood silang hirap na hirap ako, tama, kawawa daw ako. After few years, biglang yumaman. Hindi ako biglang yumaman. Tama, hindi nyo lang nakita kung paano ko ginawa. Ganon din sa negosyo yung ginagalawan ninyo. At kung naniniwala ka talaga sa negosyong kinalalagyan mo, kahit anong negosyo yan, pwede kang yumaman. Ang masarap nito, konti-konti pa lang sa industriya ng content creation na nakakapag-adapt talaga. At yung iba hindi pa nagko-convert, bakit? They do not know the formula. Yan ang katotohanan. They claim, but upon checking it, it's ads. Not organic. Pag ads, pag pinutol mo yung budget, wala na yan. So it's not content creation, it's ads. Kaya nagbigay ako ng separate lesson sa inyo for ads. Right? But in terms of content creation, organic works. Everybody say organic works. Organic works. As long as you are very consistent. Madali naman pasikat. Hindi pinag-uusapan dito yung tsura mo. Okay. Gusto nyo ng cheat code? Yes! Ito cheat code. Meron akong tinatawag na best. Okay, pakibasa? Best practices. Best practices. Ano ibig sabihin? Yung nakita mong malakas na video, kahit anong content nun, kahit anong context nun, ganito ka gawin. Ito yung cheat code. Use your ChatGPT. This is the cheat code. Listen. Stop. Look and listen. Okay? 1. Okay? Pag makita kang nag-work na video, get another cellphone.
Panoorin mo sa ibang cellphone yung nag-work na video, tapos yung cellphone mo na may chat GPT, i-voice record mo dun sa chat GPT, pindutin mo record. Tama mali? Now, easily, you can get what? Script. Magkakaroon ka ng script kasi nandun yung transcribed version nung vlog or content niya. Tama mali? Next prompt. Can you please create me a similar content but using this product, using this story, using this angle? Now, ChatGPT will create a similar content that is perfectly suited to your product and opportunity. That's the cheat code. Bakit? Nag-million views na yun, huwag ka na mag-eksperimento, effective yun. Ikwento mo lang sa ibang paraan. Tama mali? Tama. Yun ang gagawin mo. Pwede mo bang gawin na mas social yun? Pwede. Bukod doon, ano pa yung mga content? Tingnan nyo sa Amerika kung ano yung nag-work tungkol sa pera. Di ba? Magturo ka tungkol sa business. Sir, hindi naman ako negosyante, bakit ako magtuturo sa business? Ito masarap, may AI. Kuhan ka pa niya kung paano mo gagawin yung video mo. Ganon siya katalino. And right now, ang cheat code talaga is yung AI. If hindi nyo gagamitin yung AI, hindi kayo makaka-adapt. For sure. For sure. Now, you are the first company na mag-a-adapt sa AI revolution. You are the first. Kasi hindi ito pinag-uusapan sa ibang kumpanya. Ginagawa nila ito, but they do not know the cheat code. Ako katwiran ko lang, isimple lang eh. Kung ano na yung nag-work, huwag mo nang baguhin. Nag-work na yan eh. Maghanap ka na nag-trending, similar dun sa product, similar sa pattern, similar sa selling. I-record mo, i-transcribe mo, create another version of this video but using this product, using this opportunity. Bibigyan ka naman ngayon ng isang structure. Now, huwag ho kayong magtitipid sa AI. Enroll na kayo or mag-download na kayo ng paid version ng ChatGPT. Yun lang ang request ko sa inyo. Bakit? Paano ba nag-work si ChatGPT, Boss RDR? ChatGPT is like a web. Ganyan ho siya. Okay, pagpasensyahan niyo yung drawing. Kaya nga ako nag-speaker na lang eh. Okay, parang ganyan. Okay. Si ChatGPT ho, may mga nakakabit sa kanyang mga AI tool. Video editing na hindi mo na kailangan mag-edit, basta may storyline ka, gagawin kanya ng video. Meron din itong nakakabit na presentation. Meron din ditong nakakabit na avatar, talking head. Meron dito nakakabit yung picture, nagiging video. Lahat na ho nakakabit kay ChatGPT. Kaya yung ChatGPT nakakabit po si Canva, nakakabit si Gamma AI, nakakabit yung ibang mga tools sa ChatGPT kasi it's like a web. Kino-connect nila dyan sa OpenAI yung mga negosyo nila para mabilis magamit ng tao at magamit din nila for their own benefit, yung mga may-ari ng app. ChatGPT po pinaka-effective. As of the moment. So, i-utilize niyo po yan. Gamitin niyo po yan. To your advantage. Swerte kayo, nagpunta kayo dito. Because, ayoko gawin komplikado. Kasi hindi naman ako yung speaker na pagbobo kayo kung matalino ako eh. Eh, bobo ko eh. Kung ano lang naiintindihan ko, sinushortcut ko lahat. Diskarte nga eh. Tama ko ano eh. Dati ganun ginagawa namin. At kila Patrick David, okay na naman. Hindi na problema yun. Problema yun, sumikat ako eh. Tama mali. That's the point. What's already working, it is already built to work. Work around ka na lang doon. Kasi hindi ko mo lang baguhin. Yun na yun eh. It's already working. Now, itong process na to, no, yung nag-million views, tapos i-transcribe mo, tapos gagawan mo ng context. Ano yung mga po pwede mong gawin ng context dyan? One, vlog. So pwede mong i-vlog, moving around ka.
Di ba? School of Discarte, ang ginaya niya, School of Hard Knocks. Tama mali. Pwede mo bang gawin na mas social yun? Pwede. Bukod doon, ano pa yung mga content? Tingnan nyo sa Amerika kung ano yung nag-work tungkol sa pera. Di ba? Magturo ka tungkol sa business. Sir, hindi naman ako negosyante, bakit ako magtuturo sa business? Ito masarap, may AI. Di ba? Di business center ka na ngayon. Tama mali. Tama mali. You know what's very ironic? Ask me what? Ask me what? Consultant po ako ng malalaking kumpanya. High school graduate. And I am also the founder of Growth Circle International, which is one of the most reputable business community in the Philippines. Ako founder. Kasi buo ako eh. Alam ko yung sinasabi ko. Right? And mostly, lahat ng mga ginawa kong content ay nanggaling sa sarili kong experience sa buhay. I am a failure. At hindi ko ikinakailayan. Sa lahat ng tao, lagi kong sinasabi, huwag ko kayong makinig kay Boss RDR. Because si Boss RDR po ay isang napakalaking failure sa buhay. Makikinig ka lang kung sa palagay mong tama na yung sinasabi ko. Kasi kahit failure siya, hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, hindi siya nag-give up. At narating niya yung dapat niyang marating sa buhay niya. Nagkukwentuhan kami ng dating kaibigan. Hanggang ngayon kaibigan ko pa rin naman. No? Kaibigan ko po si Abs Emil. Mabait yan, sobra. Wala akong masabi yan. Isa na sa pinakahinahangaan kong tao. Pinaalala niya sa akin kanina, naalala mo ba dati, ito talaga yung gustong-gusto mo, di ba? Ito talaga yung pangarap mo eh. Yan, si Jeanette. Yan, naalala ko yan. Nurse yan. Tama? Oh. Sinasaksakan, nagsasaksak ng lupa tayong ka, di ba dati? Hindi. Nagsasaksak ka din, saka si Romeo, si Romeo, nagsasaksak ng gluta yan. Nandiyan ba si Romeo? Baka saksakan ako niyan eh. Anyway, yung mga dating kasama, mga dating kaibigan, pinaalala sa akin kanina ni Absilin, sabi niya, bro, naalala ko lang dati pangarap na pangarap mo, di ba? Gustong-gusto mo talaga mag-talk, gustong-gusto mo mag-motivate ng mga tao. Gusto mo yung ginagawa mo eh. So pagka gusto mo, walang makakapigil sa iyo. Yes. Alam mo, mahirap lang kasi sa'yo kung bakit wala kang resulta. Tanong mo kung bakit? Bakit? Minsan kasi gusto mo, minsan ayaw mo eh. Nakakalungkot, may negosyo ka po pwedeng makapagpayaman sa'yo, pero ningas kubon ka. Lagi kong sinasabi to, walang kumulong tubig sa patay sinding ka lang. Ang tingin mo. Kung mo naghihinto, huwag mo titigilan. Ngayon, lahat sila nag-o-online. Tingnan mo ginawa mo. Lahat sila nag-o-online. Alam mo ano naman ginawa? Nagreklamo pa. Bakit tayo wala tayong ganyan? Bakit sila nag-o-online? Hindi ka na lang gumawa. Alam mo na ngayon, tama. Tama mali? Bakit yung ibang company nagagawa? Parang ang lalaki ng ano nila, ng mga billboard nila, tapos sila nagko-content na sila, dahil sila sikat sila. Bakit tayo walang ganyan? Siguro mas matama yung kumpanya nila kaysa doon sa kumpanya ko. Mali! Nakita mo na ang tama, hindi mo pa ginawa sa'yo habang wala pang gumagawa. Hindi mo inunahan. Utak mo negative. Kaya resulta mo negative. Bakit? Ang nakikita mo sa buhay mo yung mali. Never kang nakakita ng tama. Eto tanong, meron bang tamang oportunidad? Meron wala? Meron. Pero meron, sigurado akong isang mas tama. Mas tama yung tao. Lagi, kaysa dun sa oportunidad. Kasi kahit oportunidad ay mali, kung tamang tao kang nilagay dyan, pwede mong itama eh. Ang nangyayari kasi sa atin, mali tayong tao dun sa oportunidad na napakaganda. Apply, hindi na ako check eh. Parang hindi na yata sa akin itong kumpanya na ito. Apply, hindi na ako nakakakuha ng ano kasi saturated na eh. Saturated. Ang laki ng ginagastos ng company ninyo for marketing, masasaturate kayo. Huwag mo sabihin sa akin yung reason na yan. Kasi bakit hanggang ngayon, may mga nag-i-exist na 30, 40, 50 years na kumpanya, ngayon buhay pa rin.
Hindi ka lang nakapag-adapt. Everybody say adapt. This is the word. Tandaan nyo to. Lagi yan. Araw-araw may evolution. Araw-araw may nangyayaring bago. Araw-araw may panibagong process. Araw-araw may panibagong content creation. Araw-araw may panibagong AI. Araw-araw yan nagbabago. Kaya huwag kang mag-stay kung ano alam mo. Minsan, on surface, akala natin yung solusyon lahat alam natin nandyan na. But deep inside, you are really broken. Kaya hindi ka maka-execute. Kaya hindi mo masurpass yung result na meron ka dati. Kasi sa totoo lang, giba ka eh. Hirap ka eh. Minsan kasi iniisip mo na kagad yung end result. Okay naman na mag-isip tayo ng end result. Kaso nga lang, nakalimutan mong i-apply. Nakalimutan mo mag-execute muna. Tama na mag-goal set. Tama yun. Walang mali nun. Kaso nga lang yung goal setting mo, it will never stand alone. Kailangan mo ng action, kailangan mo rat-rat. Alam mo ginagawa ko? What works? Ask me what? Ask me what? Kasabay ng goal setting, tinatrabaho ko na. Alam ko na yung end goal. I know in the nearest future, I will become a billionaire. In the nearest, sobrang lapit na. But the question is, humihinto ba ako? Hindi. I never stop working. Paano nyo si Crisel araw-araw kung nasan ako? Ang dami kong ginagawa, every single day, ang dami kong ginagawa. Pero pag nandiyan yung oportunidad, I never sleep. Lagi ako nagtatrabaho. Ang mahirap kasi sa iyo, wala ka pang pera, tamad ka na. Aray ko. Tapos ang post sa Facebook, feeling inspired ang walang yak. Feeling motivated ang walang yak, naka-hashtag pa. Kung ngayon, trabahuin mo. Trabahuin mo talaga. Mamaya o bukas, apply. Ads. Unang process sa ads. Ano sabi ni Boss Lean? Gawa ng content. O ano mas matipid? Gawa mo na ng content. Cellphone lang yan eh. Pili ka na maliwanag na angulo. Wala ka pang pambili ng ilaw, gamitin mo yung sunlight. Wala ka pang pambili ng camera, gamitin mo yung cellphone. Wala ka pang pambili ng mic, kumiram ka ng isang cellphone, ipatong mo, ilapit mo sa bibig mo, doon ka mag-record, i-fill in mo sa CapCut. Ang CapCut po, may auto-subtitle na. 90% accurate, may konti ka na lang babaguhin. Wala ka pang pambayad sa editor, end-to-end cut. Ano ibig sabihin? Tatanggalin mo lang yung dead air. Ano yung dead air? Ito po yung timeline. Yan, audio. Tama? Okay. Minsan, o hindi ka magsasalita. Tama mali? Tama. Okay, na naman, magsasalita ka na naman. Minsan, hindi ka magsasalita. Tama? Ano gawin mo? Cut mo lang to. Tapos na. That's it. Pag nagduktong-duktong na yan, maniwala kayo iba na impact niyan. Tama? Sundin niyo yung structure. Hook. Pinento na sa inyo kanina. Body. Conclusion. Yung conclusion, dahil networker kayo, palitan ninyo ng inspiration and motivation. And lagyan ninyo ng call to action. Please follow for more. Tama? Exaggerate yung mga natutunan natin today. Tama? Copy what's working. Record mo sa ChatGPT mo, transcribe mo, gawa ka ng sariling version mo, atake mo kagad bukas. Fortunately, bukas napaka-expert mo na pag in-apply mo lahat to. Tama mali? Tama. Uulitin ko, yung lahat ng natutunan mo ngayon, pag in-apply mo bukas, magaling ka na. Mahusay ka na. Ang tanong, sinong magkaka-apply? Before I end, napuyat na tayo dito. Huwag kayong magpapadala bago ko matapos. Gusto ko lang iwan sa inyo itong mensahe na to. Again, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, once upon a time, I'm with you guys. I'm with you. But this is what I'm really proud of. Kung hindi ako dumaan sa journey ng multi-level marketing, wala pong Boss RDR ngayon.
Ito ang naghubog sa akin. Ito ang nagpagaling sa akin. Kung bakit ako nagkaroon ng laban sa buhay. Kasi lagi mong tatandaan, yung laban mo lang yan. Huwag mong iisipin na may katulong ka. Kasi ang totoo, yung laban mo lang. Walang totoong magmamalasakit sa'yo. Walang totoong gagabay sa'yo. Wala eh. Pag-adult ka na, wala na yan. You're on your own. Trabahuhin mo yung tagumpay mo. Kasi bakit? Limitado ang pwedeng itulong sa'yo ng ibang tao. Pero gusto ko lang talagang tumulong. That's it. Okay? Kung meron kayong aatinan para magbago buhay nyo, isang tao yun, si Coach Ras. Sobrang laki ng utang na loob ko dyan sa tao na yan. At kahit kanina pinagmamalaki ko na kung hindi dahil dyan sa tao na yan kay Coach Ras, wala po ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ano na itulong niya sa'yo? Una, binalik niya ako sa Diyos. Spiritual. Sobrang, alam niyo, sobrang lupit ni Coach Ras. Kanina patikim na lang yung ginawa sa inyo. Bakit ko pinatikim sa inyo si Coach Ras? Kanina, bakit ko salita siya? Simple lang. Kasi minsan, on surface, akala natin yung solusyon lahat alam natin, nandyan na. But deep inside, you are really broken. Kaya hindi ka maka-execute. Kaya hindi mo masurpass yung result na meron ka dati. Kasi sa totoo lang, giba ka eh. Hirap ka eh. Lahat naman ng motivation, Boss RDR eh, sa mga upline, sa kumpanya, inaasam ko naman. Kaso nga lang, hindi na pumapasok eh. Hindi ko na siya kayang lunukin. Kasi kinakain na ako ng realidad ng buhay. You know, if there's something that I want to share with you right now, everybody has its own what? Pakibasa? Whether you like it or not, kung hindi kayo mayaman, meron kang maling paniniwala tungkol sa pera. At yan po, akala ko pera yung problema ko. Pero hindi ko alam ang problema ko pala yung relasyon ko sa Diyos. Akala ko dati problema ko pera, pero ang totoo palang problema ko, relasyon ko sa tatay ko, sa nanay ko. Akala ko dati ang problema pera, pero ang totoo palang problema, hindi na pala ako nag-grow. Masyado akong stress. Akala ko problema, pero ang problema pala yung katawan ko. I'm not healthy. I'm not capable. I am not worthy. So what does it mean? Kung gusto mong yumaman, that's the reason why I strongly recommend Coach Ras to attend one of his training. If you want to attend one of his training, contact us. Kasi po pwede ko kayong ilabi doon, makapasok kayo doon sa mga program nila nakatulong sa akin, which is Discovery. Wala akong makukuha ditong anything, ito ay paglilingkod ko sa kanya. Tulong niya sa akin. Before I end, check on yourself. What is the reason why you cannot continue? What is the reason why you cannot just follow through? Maganda pa yung oportunidad na kinilalagyan natin. Oo naman. I can assure you, maganda yung oportunidad na kinilalagyan nyo. Is it stable? For 17 years, nag-exist yung company ninyo. I believe so. It is. Now, before I end, marami sa inyo, nakangiti, nakatawa, nakatingin kayo sa akin, na-inspire kayo, gusto nyo nang gumawa ng content later, but believe me, you are broken inside. So mamaya pag-uwi natin, just pray. Salamat kayo sa Divine Creator natin. And give you guidance. I-guide kayo. What you need is guidance for you to follow through. Now, kapag nangyari yan sa buhay nyo, everything is given. Your house, your dream car, your dream life, your dream family, it is all given. Now, I'm here just an instrument reminding you na huwag kang hihinto, huwag kang titigil, huwag kang hihinto at huwag kang bibigay. Kasi maraming mga taong mangliligaw sa iyo sa labas. Dadalhin ka sa kung ano-ano mga opinion nila sa buhay. Always remember this.
that is their own opinion. Not your opinion, not my opinion, but their opinion. Everybody is entitled with their own opinion. But what matters most is ikaw. So with that, maraming salamat sa inyo mga boss. Please follow for more.